palakpak para sa Diyos? Mahina. Wala bang palakpak para sa Diyos? Parang nahina na. Wala bang kasamang sigaw? Wala bang palakpak at sigaw para sa Diyos? Pag yung mga sikat na artista, kung makahiyaw kayo, labas lahat ng litid ah. Amen? So napakasarap po sa presensya ng Diyos. Amen? Amen? Ramdam na ramdam nyo ba yung mga awit? Pag hindi ka nakaramdam, hindi ka tao. No? Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo, ano? Masaya ako nandito ka, kapatid. Parang hindi kayo makasaya sa katabi nyo ah. Amen? So, pwede po bang po natin usunahan? So, yung mga topic po natin today is especially sa mga leaders. So, I encourage all the leaders po sa unahan. Huwag po kayo dyan sa likod magtago. Ano po? Amen. Ako po yung inatasan ni Pastora na mag-share ngayong umaga. So, si Pastora po ay nasa Saudi. Mag-preach din po siya doon. So, 10 minutes to 12. So, wait ka muna. Hindi pala ito cellphone ko. So, amen. So, praise God. Hallelujah. Kamusta po ang buong linggo? Kamusta po ang buong linggo? Inaantok pa kayo? Amen. So, praise God po kasi nandito tayong lahat. Amen. Sama-sama tayo mag-aaral ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sometimes ang mga tao is malakas yung sigaw o malakas yung agree pag gusto niya yung naririnig niya. Ano po? Amen? Pero sabi nga po sa Bible is, alam kong wala dito nun. Sabi sa Bible is, darating yung time na tayo ay makikinig lamang sa mga gusto nating marinig. Amen? Yun po yung sabi sa Bible. Darating yung time na ang pakikinggan lang ng mga tao is yung gusto nilang marinig. At kung ayaw nilang marinig, aalis na sila. So, I pray and we declare, wala dito nun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Amen? Amen. Sino po yung bago dito? Yung bagong attend po. Okay, praise God. So, anong pong name ni ate? Jackie. Welcome po ate Jackie sa Jesus Jehovah Rain Family. Amen. So, kami po ay masaya at nagagalak. And si ate po ba isa Pilipina? No, she's half-half. But you understand Tagalog? Little, yeah. But because I understand English little also. So, let's give and take, please. Okay? I mean, by the way, Ate Jackie is there to explain about what I'm talking or saying. Okay. So, praise God. Welcome everyone po. Amen? Wala talagang energy, no? Grabe. Oh. Bakit nung anniversary, ang tindi ng energy nyo mula umaga hanggang gabi ah. Amen? Amen? Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang nung anniversary. Amen? Every day ng buhay natin, mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah! Yan! Para namang matanggal-tanggal yung mga espiritu ng antok. Amen? Huwag niyong entertain yung mga espiritu ng antok. Amen? Sabi nung nasa kampo kami, sabi, pag bumigat na yung ulo, there's something na God will give you wisdom. Yung tenga, pag uminit yung tenga mo, parang may anointing ka na makakarinig ka ng voice ng Lord. Or pag umigat yung dibdib mo, yung ganito mo, is magkakaroon ka ng discerning kasi mararamdaman mo yung nararamdaman ng tao. Pero sa sobrang antok ng mga tao, lahat na sila nagkaroon na sila ng discerning. Kasi tumungo na sila, pero dapat nararamdaman nila yung nararamdaman ng mga tao, pero ang nararamdaman nila, antok. I pray na hindi natin maramdaman dito yung espiritu ng antok. Amen. 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 Huwag yung anointing ng antok ang tanggapin nyo. Amen. Hallelujah.
So today po, ang topic natin, isi-share ko po sa inyo yung natutunan ko sa camp. So ayoko namang ako lang yung, although alam nyo na tong topic na to, let's dig in po na mas malalim. Dig in na nga, malalim pa. Let's study together na mas malalim. At bigyan natin ng mas, madamdaming usapan. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi ko po dito ay, what is the fivefold ministry? By the way, let's pray muna. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Would you pour out your anointing to every one of us? Would you anoint our ears, our heart, our mind, that we will receive your revelation. Lord, we thank you that truly your word, Panginoon, is your power that changed our life. Your word is, Panginoon, is patuloy na, Lord, siyang patuloy na magbibigay sa amin ng wisdom, magbibigay sa amin ng karunungan, at magbibigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng tamang desisyon sa buhay, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming maririnig. Holy Spirit, wini-welcome ka namin sa lugar na ito. Ang presensya mo lamang ang aming pinapahintulutan sa lugar na ito. Ang kapangyarihan lamang ng Banal na Espiritu ang maghahari sa lugar na ito. At walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay. Lord, sa iyo lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. What is the fivefold ministry? It's a five gift of Jesus Christ. Amen. We are alam na natin yung gift the Holy Spirit, and we will tackle about the fivefold ministry, five gifts of Jesus Christ. Sabi sa Ephesians 4:11, sabi nga po ito yung mga katanungan na maraming tao na maririnig natin, ano ba yung fivefold ministry? But sabi nga, fivefold ministry is makikita natin sa Ephesians 4:11. Sabi dito, and He Himself gives some to be apostle, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Amen. Amen. So this is the five unique, they are governing ministry gift given to people who are called to ministry, leadership within the global and local churches. Ito po yung binigay ni Lord, ni Jesus Christ sa mga alagad niya para i-govern yung church. Amen. Amen. Okay. So, alam mo, continue tayo. Sabi dito sa, what is the fivefold ministry? Their roles are apostle. Amen? Ano ba yung apostol? Sabi nga dito sa fivefold ministry, it says to equip the church for works to service in the New Testament. Amen. So, sabi dito, yung fivefold ministry po is apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Each of these roles is important not just for the early church, but for the body of Christ today to function properly. Amen. Katulad po sa government natin, di ba? May president, may vice president, may senator, may congressman, may governor, mayor, di ba? Iba't ibang antas ng kanilang tungkulin sa gobyerno. Amen. Kung sa gobyerno po ay merong ganon, sa church po meron din ganon. Amen? Para mag-function ng maayos yung body of Christ. Amen. Sabi sa 1 Timothy 2:4, sabi dito, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Amen. Sabi ko yung mga nagdi-desire, yung mga tao na nagdi-desire na lahat ng tao ay maligtas. Amen? Amen? Lahat naman tayo, dahil gusto natin maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Diba, pag may mga bagyo nga sa Pilipinas, Lord, ingatan mo po, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, yung pamilya namin sa Pilipinas. Amen? Dahil ayaw natin silang mapahamak. Amen? How much more pa yung buhay na walang hanggan, di ba gusto nating ibahagi sa kanila? Amen? Hindi lang tayo mag-i-enjoy sa langit. Ano po? Di ba? Hindi tayo makasarili. Amen? So, kung desire natin na yung mga tao, yung mga mahal natin sa buhay is maligtas, how much more pa ang Diyos? Diba? Kung ang asawa ko ay gusto ko siyang maligtas, how much more pa ang Diyos? Diba? Wala pa akong, yung buhay ko ay hindi ko pa inialay sa Kanya. No? Si Jesus Christ, inalay niya yung buhay niya para sa asawa ko, para siya magkaroon ng kaligtasan. Ganon din sa inyo. Ano po?
kung ang buhay mo ay hindi mo pa naaalay sa mga mahal mo sa buhay para sila magkaroon ng kaligtasan. Dahil gusto mo silang magkaroon din ng kaligtasan, maligtas, hindi mapahamak, how much more pa ang Diyos. Amen? At yun ay ginawa na ng Lord 1,000 years ago. Amen? Hindi mo pa nakikilala si Lord, hindi ka pa isinilang, hindi pa tayo isinilang, ginawa na ni Lord, tinubos niya na tayo sa ating mga kasalanan. Grabe, no? Amen? Baka hindi pa nga pinanganak yung lulot-lula natin noon eh. Di ba? Pero ginawa na yun ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan ng Diyos Ama yung pagmamahal niya dahil gusto niya tayong iligtas. Ganon katindi. Na-imagine niyo po yun? 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, pinatunayan ni Lord yung pagmamahal niya at ginawa ni Jesus Christ para ka magkaroon ng kaligtasan. Grabe? Grabe? Na-imagine nyo? Parang konti lang yung nakaka-imagine Diba? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sabi, ano bang ginagawa ng fivefold ministers? Ano yung ginagawa ng fivefold minister? The fivefold ministry exists to equip the church, body of works, to service in the New Testament. Amen? Meron tayong apostol, meron tayong prophet, meron tayong apostol, meron tayong evangelist, meron tayong teachers or shepherd or pastor. Amen. Amen? Sa church natin, meron tayong pastor. Wala pa tayo dito. And meron tayo ditong evangelist, meron tayo ditong pastors, at meron tayo ditong teachers. Amen. Sabi, ang tanong dito is, does everyone have an office or fivefold ministry gift? Sabi dito, people are born with the gifts of Jesus Christ, fivefold ministry. They are not something you can attain. On the other hand, gift of the Holy Spirit are available to everyone. Amen. It's gift ministry on earth through His people. Amen. The gift of the Spirit of God are available to all for free. Amen. All you have to do is believe in Jesus Christ and what He did in the cross. The Bible actually says to pursue love, earnestly desire the spiritual gift, especially that you may prophecy. That means they are for everyone. Amen. Yung gift of the Holy Spirit po is for everyone. Only we need to do is believe in Jesus Christ and what He did in the cross. Amen po ba? Do you believe in Jesus Christ? Do we believe in Jesus Christ? Hallelujah. On the other hand, the fivefold ministry is to equip saints so that they can function in the gift. Amen. There's difference between having an office and functioning in the gift. So, ayun po yung sinasabi dito. Hallelujah. Sabi ko, okay, look tayo sa what is the roles of the apostle? What is the roles of the apostle? Sige nga po, sabi dito is an apostle is someone who is sent out by God to proclaim His message. Amen? They are often sent as pioneer or missionaries because they are often sent into new area to start churches. Amen. Amen. Mag-agree naman kayo pag naintindihan nyo. Amen. So parang, okay. Kaya po tayo binigyan ng Lord ng bibig para pag binigyan kayo ng pagkakataon magsalita kayo. Amen? 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 Agree or like declaring in yourself or you're agreeing the word. Amen? Okay. Hallelujah. Apostles are also responsible to equip people to do work of the ministry. The term apostle came from the Roman Empire. When the Roman Empire would conquer a city, instead of destroying it, they would send out apostles with the kingdom mindset to shape the government in how the city functioned. Amen? Amen? Hallelujah. So, sa henerasyon natin, do you remember si Apostle Judith? Yeah, Judith, right? So, sabi dito is, sa Roman Empire, instead na sirain yung sasakupin nila, ang ginagawa nila is, sinisend nila yung apostol para na mayroong kingdom mindset para palitan yung government kung paano mag-function. Amen? Para sumunod sa kailang kagustuhan. Impluwensyahan ng apostol.
Amen. Instead na sirain, i-influensyahan nila. Amen. Okay, let's go. Hallelujah. Sabi ay, sa henerasyon nila Pablo, Apostle Pablo is, di ba, sino kakakilala kay Pablo? Si Pablo is persecutor, Pharisees, no? He's there when the Steve, no? Yung pinatay si Stephen, yung pinatay siya sa pamamagitan ng bato, nandun siya. Siya ang saksi. Amen? Dahil ang desire niya is ubusin lahat ng Christianity. At dahil ang alam niya is mali yung paniniwala ng mga Christianity. So, sa buhay ni Stephen, nandun si Pablo. Siya mismo yung nandun na nagmamasid. Pero nung time na siya pumunta sa Damasco para i-persecute lahat ng Christian, doon niya na-encounter Jesus Christ. And to that time, nabulag siya at nagpo siya ng isang propeta, isang pinag-pray siya ng isang disciple ni Lord, at siya ay nagkaroon ng paningin muli. At mula nung siya muling nakakita, ang ginawa niya na is to preach the gospel to the Gentiles. And he become, alam nating lahat how many book na sinulat niya sa New Testament. Amen? Kung titingnan mo yung background ni Pablo is parang imposible, no? Parang titingnan mo yung sarili mo na yung background mo, ganito ko dati. Ganito yung pinanggalingan ko sa Pilipinas. Ito yung ginagawa ko sa Pilipinas. No? Pero kung gusto kang encounter ni Lord, lahat ng dati mo babaguhin ni Lord. Amen? Kung paano na-encounter ni Jesus Christ si Saul na ginawang Pablo, i-encounter ka rin ni Lord at gagawin kanyang disipulo. Amen? Amen? Hallelujah. So let's go to roles of the prophet. Amen. A prophet releases God's word in truth. Prophets often receive messages from God that they then shared with others to prepare God's people. Prophets also have a role in interceding the people. This means that a prophet can prophesy over others to edify or build up the church and church leader. Amen. Amen. So, sabi sa 1 Corinthians 13:3-4, but he who prophesies speak edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Amen. Ito po yung ginagawa ng isang prophet. Amen? Amen. Sabi prophets also have a role to interceding for people. This means that a prophet can prophesy over others to edify or build up the church and church leaders. Amen? Amen. Hallelujah. Mabilis po ba? So, hallelujah. So, yun po yung rules ng isang prophet. Amen? So, let's go to what the roles of evangelist. Amen. Dito tayo makaka-relate na tayo dito sa evangelist. Amen. Sabi, what are the roles of evangelist? Evangelists gather people. An evangelist is someone who is responsible for sharing the gospel message with those who have not heard it yet. They often to do this through preaching and teaching. Evangelists also have a heart of discipleship, which means they help new believers grow in their faith. Amen. Ang church natin is gising na sa pagiging evangelist. Ang church natin ay gising na sa evangelism. Amen? Ang church natin ay gising na sa misyon. Amen? Nung sa nation is marami tayong kwento. So, sabi nga po is, pag sa nation is not end sa FO. Hindi natatapos yung pagiging evangelist natin or pag-evangelism natin sa FO, kundi start pagbalik natin uli. Amen? Let's pray na maibalik natin yung evangelism. Amen. Although, nagagawa naman tayo ng evangelism dahil sa hospital visitation, pero iba pa rin po yung lumalabas tayo sama-sama. Sabi nga evangelists gather people, and evangelist is someone who is responsible for sharing the gospel. Amen? Are you sharing the gospel? Are we sharing the gospel? So we are evangelists. Amen?
Amen. Sabi nga po sa Bible is, ang salita ng Diyos is yung kapangyarihan ng Diyos na siyang magbabago ng buhay ng tao. Paano magbabago yung mga mahal natin sa buhay o mga kakilala natin kung di natin sinishare yung gospel? Amen? Hindi sila magbabago dahil sa atin. Magbabago sila dahil sa salita ng Diyos na maririnig nila. Amen? No one, nobody can change the people. Only the God's word will change the people. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa tao o magpagmalaki sa ibang tao, sa kapwa natin o sa Diyos na nabago siya dahil in-invite ko siya sa church. Yes, maganda yan, in-invite mo sa church, pero hindi ikaw yung nagbago sa kanya. Yung salita ng Diyos na narinig niya, yun ang nagbago sa buhay niya. Amen? Amen? So, let's invite. Amen? Hallelujah. Sabi sa Matthew 28:19, favorite natin lahat. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? Kung yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, yung kapamilya natin, hindi natin sisira ng gospel, ano sa tingin natin ang mas mayroong concern sa kanila? Ikaw o ibang tao? Di ba tayo? Amen? As sinabi ko kanina na kung how much more pa na dinidesire natin, ang bawat isa natin na yung mga kapamilya natin is maligtas sila at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. How much more sa Lord, no? Pero kung hindi natin sila sisira ng gospel, paano sila maliligtas? Yaman mo na sila, bro, nagpipray naman ako na God will send these pastors or evangelists to reach them out, no? Tama po yun, pag-pray natin sila. Pero tayo mismo yung naka-receive ng word ni Lord. So, bakit hindi natin sila sharean? Amen? 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 Hindi pwedeng nasa langit ka, yung pamilya mo nasa impyerno. Walang papayag nun, di ba? Ayaw natin yun, di ba? So, sama-sama tayo. Amen? Sama-sama tayo mag-aral ng salita ng Diyos, sama-sama tayo mag-meditate, sama-sama tayo pumunta ng langit. Amen? Sabi nga walang ibang tao na makikipaglaban ng patayan para sa kanyang pamilya. Yeah? Walang ibang tao na makikipagpatayan para sa iyong asawa, kundi ikaw mismong asawa niya o yung kanyang pamilya. Amen? Amen? That's our responsibility to share the gospel o to share the word of God sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Na hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Seryoso kayo. Amen? Sabi, okay, let's go to what are the rules of the pastor. Amen? Napalad tayo kasi may pastor tayo. Amen? Amen? Hallelujah. A pastor is someone who shepherd the flock, local church. This means that they care for the spiritual needs of the people in their church. Pastor also have a role in teaching and preaching. They often to do this through sermon and Bible study. Amen. Marami ng pastor dito no? Marami na nag-lead dito ng Bible study. Amen. Salamat sa mga care group leaders, no? Amen. Parang hindi kayo masaya sa mga care group leaders niyo. ako yung nahiya sa Lord kasi hindi na po kami nagkakapag-Bible study. So, sorry Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, nandito ba yung mga care group leaders nyo? Amen. So, sabi dito, yung pastor daw is siya yung someone who shepherd the flock. So, siya yung nag-iingat. Amen. Siya yung pastol, yung tupa. Amen. Tayo yung mga tupa at yung pastor yung pastol. Amen. Ibig sabihin, siya yung nag-aalaga sa atin spiritually, pangailangan natin. Amen. Sa lahat ng tao dito sa church. Actually nga si pastora, hindi lang sa spiritual needs natin kuminsan nag-over pa no? Beyond no pa? Over the boundary pa. Amen. How grateful we have, no? We are. We have pastora. Amen. Amen. So,
Sabi nga, kung yun ang responsibilidad ng isang pastor sa kanyang mga sa church is to teaching and to preach the gospel, sabi nga po is, ang pastor is guard the sheep, and just like a shepherd would protect the sheep, his sheep. So, nandun po yung paggagwardya ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Amen? Amen? Siguro naman wala namang mag-aalaga dito ng mga hayop sa ating, let's say, kambing or tupa. Kasi wala tayong tupa sa Pilipinas. Mayroon mga tupa sa Pilipinas pero hindi ganun karami. Mas marami sa atin yung mga kambing, baka, or so wala naman sigurong gusto sa atin na nag-aalaga ng ganung karami na hahayaan lang nating mamatay or nanakawin or papatayin ng mga salot, di ba? Di ba? Di ba? How much more pa yung pastor? Amen. Sabi nga is siya yung nagwagwardya sa atin. Hindi lang physically, spiritually, nandun yung maraming advice. Kahit gabing-gabi na, Pastora, I need prayer. Pastora, can you pray for me? Pastora. No? No? Hallelujah. Pero huwag natin kalimutan na ang pastora po natin ay tao din na may hangganan yung kanyang kalakasan. No? So, kung ang pastor po is nag-iingat sa kanyang mga tupa, dapat ingatin din natin yung ating pastol. Ano po? Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Sumunod tayo. Ano? Pag na pastor office kayo, huwag kayong matisod. No? Mas masarap yung tumanggap ng pagkakamali, ng pagtutuwid, kaysa sa tumalikod. Amen? Amen. Kasi nga po, sabi nga yung mga tupa, pag naliligaw sila, hinahanap sila ng pastol. Pag umiiba sila ng way, pinapalo sila ng pastol para doon sila dumaan sa gusto ng pastol daanan. Amen? Dahil concerned sila sa baka mapahamak yung mga tupa nila, baka mahulog sa bangin or anong ma. Amen? How much more tayo? Amen? Grabe, no? Grabe yung puso ng isang pastor. Amen? Sabi nga yung apostol, yung prophets, yung evangelist, is there putting church only, preaching gospel, gano'n. Pero yung pastors, matindi. Kasi siya yung kasama natin. Nag-aalaga. Amen? Kaya matindi yung calling ng isang pastor. Amen? Amen. Yung care group natin, thank you Lord. Hallelujah. 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 Sabi sa John 10:11, sabi doon, I am the good shepherd. The good shepherd give his life for the sheep. Ito yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Amen? Amen? Maaaring hindi pa binigay ni pastora or ng mga pastor yung buhay nila para sa atin. But Jesus did already. Amen? Sabi sa John 10:14, I am the good shepherd, I know my own, and my own know me. No? Kilala ko yung akin, at yung akin kilala ko. Amen. Amen po ba? Siguro naman kilala nyo yung mga care group members nyo. Amen. At kilala naman kayo ng care group members nyo bilang care group leader. Amen. Amen. Same, no? Parang palitan lang, ganun lang. So, siya po sinabi ni Jesus Christ, ako yung mabuting pastol at kilala ko yung akin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kilala ako ng Diyos. At kilala ko siya. Amen. Sa John 10:16, and I have other sheep, that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. Sino tinutukoy dito? Tayo mga Gentiles. Tayo mga Gentiles. Kasi tayo before, hindi tayo belong. But by the grace of God, we belong. Amen. Wala ba palakpak para sa Diyos? Amen? Grabe, no? Yung itsurang ito, we belong. Diba? Tayo mo yung katabi mo, yung itsurang yan, you belong. You belong in the kingdom of God. Grabe, no? Hindi, imagine nyo po, we are joking what we are, but take you po seriously. No? Dati Israelites lang yung belong sa kingdom ni Lord. But by His grace, only through His grace, through biyaya ng Lord, amen, nagkaroon tayo ng kaligtasan at mabilang tayo. Grabe, no? You can imagine that.
English yun. Hallelujah. Hallelujah. Di ba? Amin po ba? Hallelujah. Uy, 16 minutes na lang. Okay. What are the roles of the teacher? So, nandun tayo sa last. What are the roles of the teacher? Sabi dito, a teacher is someone who is responsible for instructing others in the things of God. They often to do this by breaking down the Word of God that can be in Bible study, sittings, or from the pulpit. So, yun po yung care group natin every week. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa mga care group leaders again na ginagawa yung binigay ni Lord na responsibility. Hallelujah. Sabi po dito, kasi sa Bible study, we can ask, no? Question and answer sa Bible study. Pero pag nasa unahan na at nagtuturo na si Pastora, hindi kayo pwede magtanong. Kasi mauubos yung oras natin dito. So yun po yung ibig sabihin nitong teacher. So siya yung nagtuturo para i-equip yung mga tao sa magitan ng pag-aaral ng Bible or ng sarili nila, sa pag-aaral nila ng sarili sa Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat naman sa mga teachers natin. Yung mga teachers po sa likod, sa children's teachers, salamat po sa buhay nila kasi from the murang edad ng mga bata, napipid na sila ng word ni Lord. Amen? Amen. Sino po yung mga naging born again Christian dito lang sa Bahrain? Di ba? Ang tanda na natin, ngayon pa lang tayo napid ng word ni Lord. No? Pero mapalad ang mga bata pa lang, napipid na sila ng word ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Napakasarap, no? Napakapalad natin. No, hindi tayo maswerte. Papalad tayo. Kasi kinatagpo tayo ni Lord dito sa Bahrain. Amen? Amen? Noon sa Pilipinas, nakatagpo na natin si Lord. Pero pagdating dito sa Bahrain, nagpawala-wala na. Mga nawawala at mga nagwawala. But by grace of God, God bring back. No? Binalik tayo ni Lord sa church. Binalik tayo ni Lord sa presensya niya. Amen? Grabe, no? Ayaw nyo mag-agree ba? Amin mo ba? Hallelujah. Sabi sa, the fivefold ministry is an important part of what makes the church function properly. Each member has a role to play. And when everyone is working together, great things can be accomplished for the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Noong anniversary, we're working together. Di ba? Naging successful yung anniversary natin. Amen. Di ba? Pag we work together, masabi nga is, maraming magagawa ang dalawa kasi sa iisa. Amen? Hallelujah. Amen po ba? So, each member has a role to play. Amen. When everyone is working together, great things can be accomplished for the kingdom of God. Only for the kingdom of God. Amen. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, mayroon kang rule dito sa church. Not ruling in the deep, no? Not ruling in the deep. Amen? Meron tayong, ano pa tawag doon? Tungkulin or, basta alam nyo na yun. Hallelujah. Okay, let's go to, does everyone have a fivefold gift? Sabi dito, no, not everyone has a specific gifting that is listed in the fivefold ministry. The fivefold ministry is to equip and mature the body of Christ to function in the gift. So, alam mo naman dito, tayo lahat ito hindi pastor, no? Si pastora yung pastor, although may mga leaders, pero si pastor yung pinaka-pastor. Siya yung nag-lead. So, she's the one who parang ulo dito sa church, dito sa para sa pagmamanage sa atin, pero may kanya-kanya tayong para bang sa music, sa media, or sa transport. So may kanya-kanya tayong designate na ministry. Pero yung sinasabi po dito yung apostle, prophets, evangelists, teachers, saka pastors, ay meron po silang kanya-kanyang malaking responsibility sa church. Sabi dito is to equip and mature the body of Christ to function in the gifts. Amen? Amen? So, hallelujah. Sabi dito, the gifts of the Father stay with us sa buong buhay natin. It is something we are born with. There in our inherited gift in Romans 12:6-8, sabi doon sa Romans 12:6-8,
having then give the firing according to the grace that is given to us, let us use them. Use them if prophecy, let us prophecy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teach in teaching. He who exhort in exhortation. He who gives with liberality. He who leads with diligence. He who show mercy where cheerfulness. Amen? So sabi po doon is, kung ano yung gift na binigay sa atin ni Lord, gamitin natin na para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Lahat na meron tayong tinanggap na gift mula sa Diyos, ay gamitin natin para sa glory lang ni Lord. Amen? Hallelujah. Sabi dito, kung ang gift mo is mag-prophecy ka. Kung ang gift mo ay mag-ministry ka. Kung ang gift mo ay magturo ka. Amen? Kung mag-exhort ka. Kung binigyan ka ng gift ni Lord na kayamanan, magbigay ka ng may, sabi dito, cheerfulness or kagalakan. Amen? Hallelujah. Parang pagdating sa mga pagbibigay, tumahimik kayo Hallelujah. Alalahanin po natin, lahat meron tayo sa Diyos nagmula. And all things what we have is si Lord lang yung nagbigay. Amen? Amen? Okay, dito, gift of Jesus Christ. The gift of Jesus Christ are the fivefold ministry that represent sa kamay natin. So, yun po yung apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. Sabi, ang thumb is the apostle because he function in all gifts. Sabi, the pointer finger is the prophet because he give direction. Amen? The middle finger is the evangelist because he has the most reach. The ring finger is the pastors because he is married to the sheep. Amen? Number 5, the pinky finger is the teacher because he bring balance to the body of Christ. Amen? Hallelujah. So, isisend po natin yun sa group para makita nyo rin. Amen? Are the fivefold ministry, our gifts are for today? Yes. Yeah. The fivefold gifts are for today just because we don't see them being used as often as they were in biblical times doesn't mean that they are no longer valid. We need this gift today just as much as they did back then. Amen. Kung ginamit or kung naging kagamit-gamit nung unang panahon sa kanila yung fivefold of ministry, magiging kagamit-gamit din natin sa panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah. Sabi sa the gifts of the Spirit are for today. And they are listed in 1 Corinthians 12:7-11. These gifts are given to us by the Spirit of God, and they are meant to be used for building up the church. Amen. Amen. Lahat ng natanggap nating mga gift mula sa Espiritu ng Diyos is gagamitin lang natin para i-build yung church. Amen. Hindi i-build yung sino man sa atin, kundi yung church ni Lord. Amen? Amen. Hallelujah. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. Amen. To another faith by the same Spirit. To another gift of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another the ability to distinguish between spirit. To another various kind of tongue. To another the interpretation of tongues. All these are empowered by one in the same Spirit, who apportion to each one individually as He wills. Amen? Amen. So anong merong tayong gift mula sa Spirit? Amen? Sabi dito is, all these are empowered by one Spirit. Iba man yung Spirit, gift ng Spirit meron tayo, pero isa lang po yung Espiritu na nagbigay nito. Amen? Gift of the Holy Spirit. We have 3 categories. Gift of revelation, say something. Amen? Word of wisdom, word of knowledge,
and discerning of spirit. Gift of power for do something. Faith, working in miracles, gift of healings. Amen. Gift of inspiration, reveal something. Prophecy, gift of unknown tongues, and gift of interpretation of tongues. Amen. So, lahat ba dito pamilyar sa gift of tongue? Sa gifts of tongue? Pamilyar kayo? So, yan po yung isa sa mga gift of the Holy Spirit. Yung inner healing, yung miracles, yung pananampalataya mo, gift po yan ng Holy Spirit. Amen? Yung word of wisdom, ang galing ni bro, ang galing ni sis mag-explain or magkaroon ng mag-advise or mag-payo. There's a word of wisdom. Amen? Words of knowledge and discerning spirit. Amen. 9 gifts of the Holy Spirit. Ito po yung 9 of gift of the Holy Spirit. Amen. So kung hindi po enough yung time natin para i-tackle natin lahat yung gift of the Holy Spirit. Amen. So kaya wag po kayong absent sa church. Baka po one day topic po yun ni Pastora to explain deeper yung word of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tapos na po tayo. Nakahinga din. Amen. Bakit ko po ito i-share at gusto ko i-share po ito yung natutunan ko sa camp last week para sabi ko nga po kay Pastora kung ano po yung natutunan ko, gusto ko sama-sama tayo. Amen? Na alam natin yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Alam natin yung katayuan natin sa loob ng church. At alam natin ang katayuan natin bilang leaders, yung responsibility natin para sa mga saints. At alam natin bilang mga saints na we are like, hindi tayo mananatiling nakaupo lang dyan. Darating yung time as we desire natatayo tayo sa gitna ng mga tao. We are preaching the gospel. We are sharing the word of God. Hindi lang tayo yung taga-receive. Darating yung time and I believe na tayo rin yung magbibigay ng word of God. Amen. Amen. Bakit pagdating taga sa mga pagbibigay, para kayo tahimik? Amen? Sabi nga, the freely you receive, you freely to give. Amen? Freely give, freely receive, freely, ayun na yun, alam mo na yung basa. Libre nyo natanggap, libre nyo ring ibigay. Amen? Tagalog sabi Nag-English pa kayo Hallelujah. In conclusion, the fivefold ministry is an important part of what makes the body of Christ function properly. Amen. Each member of body of Christ, Jesus, has a role to play. The fivefold ministry is to equip the body of Christ to function in gift. Amen. Not everyone is called to one of the offices of this fivefold, but everyone is called to preach the gospel. Amen. Not only the pastor, not only the apostle, not only the prophets, not only the evangelists, not only the teachers, but all of us is called to preach the gospel. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi dito, while preaching the gospel of Jesus Christ, the Bible says that signs and wonder will follow. Amen? Therefore, everyone can function in gift so that we can reveal Jesus Christ in His kingdom on this earth. Now, when everyone is working together, great things will be accomplished for the kingdom of God. Amen. Sino yung gusto maging part? Amen. Sino yung maging gustong kabilang? Amen. Parang pagkita, kilala ko ito Sister Cristo, ang daldal nito. Ang dal nito, puro Jesus lang yung lumalabas sa bibig niya. Amen. Dapat ganon. Dapat ganon. Amen? Amen? Pag mga marites nga, kahit ngayong pinakamalalim sekreto ng ibang pamilya, nauungkat No? Amen? How much more pa? Kung magmamarites din tayo, bakit di natin imarites yung salita ng Diyos? Amen? Ang marites ng mundo, nakakasira ng buhay ng tao. Ang marites na salita ng Diyos, nakakabuhay ng mga taong patay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa sa mga nawala ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kasiyahan sa mga malulungkot. Amen? Ang salita ng Diyos lagong nagpapabata. Di ba?
Kasi kahit may problema, tumatawa ka lang. Maliit na bagay. Amin po ba? Diba? Tandaan po natin, pag nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, just remember one thing. Jesus died for you and for me. Kalas. No? Kalas. Finish. No? Diba? Amin po ba? Yun po yung bagay, isang dakilang bagay na ginawa na Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo na hindi kayang pasinungalingan ni Satanas. Ang kamatayan, hindi nagtagumpay kay Jesus Christ. Amen? Kung si Jesus Christ is nasa sa iyo at nasa akin, o ang Holy Spirit ay nasa sa iyo at nasa sa akin, who can be against us? Yeah? If God is fighting for us, who can be against us? Amen? Just be still and know there's God fighting for you and for me. Dabi, no? Grabe. Amen. Hallelujah. So, sino yung may mga desire dito na magkaroon ng maraming gifts of the Holy Spirit? Seryoso. Hallelujah. Ang gift of the Holy Spirit po is libre. Only we need to do is believe to Jesus Christ at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at tanggapin natin siya bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. That's it. When we receive Jesus Christ as Lord and Savior, and day by day of our life, we meditate the Word of God and pray and have a quiet time and talk to the Holy Spirit, wala na. Tagumpay. Amen. Amen. Sabi nga po is, don't depend on your experience or what you learn in your training, but 101% depends on the Holy Spirit. Because kung tayo magdidepende sa lahat ng mga natutunan natin o sa lahat ng mga pinagdaanan natin o lahat ng klase pang meron tayong nakarunungan sa isip natin, magpipail tayo kung wala ang Holy Spirit. Only we need to do is fully trust in the Holy Spirit. Depend on the Holy Spirit. And the Holy Spirit will reveal everything. Yung mga nakakalimutan natin mga turo ni Lord, papaalala sa tayo ng Holy Spirit yun. Yung mga ginawa ni Jesus Christ, kung nakakalimutan mo na, ipapaalala sa tayo ng Holy Spirit. Amen? Kaya nga binigay ni Lord ang Holy Spirit to comfort us, to be our helper. Tulungan tayo sa mga bagay na hindi natin kaya. Kaya huwag tayong dumipende sa ating kakayanan. Magdepende tayo sa Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos na po tayo. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Sa panahon po natin is marami tayong naririnig na giyera, digmaan, nakaranas tayo ng COVID, and maraming mga lindol, bagyo na naranasan natin sa panahon natin ngayon. We are human. Amen? Nandun yung takot. Nandun yung pag-aalala. But Bible said, darating talaga yung time na ganito. Na bansa sa bansa, kaharian sa kaharian, magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Darating yung time na mag-aaway-away. Pero sinabi sa Bible is, this is not the end. This is only the beginning. Paano ba tayo magtatagumpay? Paano ba tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Paano ba mawawala yung takot natin? Paano ba tayo magkakaroon ng kapayapaan sa isipan natin kahit sa paligid natin nagkakaroon ng kaguluhan? Only by the Holy Spirit. Only through the help of Jesus Christ na tayo ay magiging able na payapa pa rin kahit nasa gitna tayo ng bagyo. Amen?
anong dapat natin gawin para magkaroon tayo ng mas matibay na pundasyon. Sabi nga sa Bible is, wais yung tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man yung bagyo, dumating man yung kalamidad, hindi magigiba dahil nakatayo sa bato. Sino yung bato na tinutukoy dito sa Bible? Walang iba kundi Jesus Christ. Kung ang ating pananampalataya, ang ating buhay is nakapundasyon sa salita ng Diyos, which is Jesus Christ, ano man ang mangyari sa paligid natin, ang puso natin ay punong-puno pa rin ng kapayapaan. Ang isipan natin ay patuloy na ang makikita o ang patuloy na ang mata natin ay titingnan yung kabutihan ng Diyos, yung kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa atin at hindi yung mga nangyayari sa paligid natin. As we draw near closer to God, more closer and closer to God, that time mas marirealize natin na kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Today po, as we study the gift of Jesus Christ, as we hear the gift of the Holy Spirit, let's desire that God pour out His anointing to all of us. Let the fire of the Holy Spirit purify our heart, our mind, our soul, and body, that we live in this earth in the one reason, to glorify Jesus. That this body will belong to build the kingdom of God. This body is a part of the kingdom movement to preach the gospel to all the nation. This body is belong to the purpose of God in this nation. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maring maisip mo na, bro, parang hindi yan ang calling ko eh. Siguro, ito muna ako, makikinig muna ako. Siguro, ibibuild ko muna yung faith ko sa Lord. Siguro, mag-aaral pa ako ng mas malalim na salita ng Diyos. Siguro, kailangan ko munang gumawa ng maraming ministry para maging able ako gawin yung kalooban ng Diyos. Nung tinawag ni Jesus Christ yung kanyang 12 disciple, hindi po yun yung ginagawa nila, yung pag-preach sa gospel. Hindi po ang ginagawa nila yung preach the gospel nung tinawag sila ni Lord. But iba't iba silang ginagawa nung tinawag sila ni Lord. And Jesus equipped them to preach the gospel. Hindi tayo tinatawag ni Lord bilang isang equip na, kundi tinawag tayo ni Lord para i-equip. I think we are, amen? Ask yourself, Lord, ready na ba ako? Ready na ba ako, Lord, para sa ministry, sa church na ito? Ready na ba ako na gawin yung mga pinagagawa mo sa akin? Masagot, yes, kapatid. Hindi pa tayo pinapanganak, yung plano ni Lord nandyan na para sa iyo. Hindi aksidente na nandito ka sa church ngayon. Dahil ang Diyos ay gusto kang i-remind kung ano ang pagkakatawag sa iyo at kung sino ka sa pagkakatawag niya sa iyo. It's not about you. Hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol kay Jesus na tumawag sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Can we have a personal prayer? Kausapin mo, Lord. Maring bago ka o matagal ka na or nawala at bumalik.
This is the time. Let's ask God. Let us, the Holy Spirit, that to rekindle again the fire that within us, the anointing of the Holy Spirit na nasa atin. Let us that our faith is stirred up again. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, Father, Holy Spirit, would you pour out your anointing to every one of us. Holy Spirit, purify us. Let your fire consume every one of us. Our personal agenda, our spirit of pride, spirit of boast of ourselves, spirit of uncleanness, spirit of arrogance, spirit of rebellion, spirit that belongs to you. Fire of the Holy Spirit, consume every one of these. Purify us, Lord God. Purify us, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, help us to depend on you. Not in our knowledge, hindi sa mga narating namin, hindi sa kung ano meron kami, kundi magdidepende kami fully to you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. 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 Lord, nakikita mo po, Panginoon, yung laman ng puso namin, yung laman ng aming isipan, yung motibo namin. Lord, we pray and we ask, would you help us to surrender everything, to surrender our hearts, Lord God. Lord, saliksikin mo, Panginoon, kaibuturan ng puso namin, kaibuturan ng aming isipan, Lord God, that truly wala kaming maitatago sa iyo, Lord God. The end of the day, Lord God, Lord, kami ang magsusulit sa iyo. Kami yung magre-report sa iyo, Lord God. And we know, Lord God, na wala lingid sa iyo, Panginoon. Kaya today, Lord God, would you help us to live by faith and not by sight. To live holy before you. To live, Lord God, in your will, Panginoon. Help us, Holy Spirit. Help us, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you. We glorify your name. In Jesus' name.